Okay, situation 16. A 500 millimeter diameter pressure vessel is made of steel plate with allowable tensile stress of 138 megapascals. For number 46, if the vessel is spherical and subjected to an internal pressure of 4,000 kilopascals, what is the required plate thickness? No? So for number 46, sabi sa atin, ano daw yung shape is spherical, no? So hopefully dito, kabisado na natin yung formula for the um, um, stress or tensile stress due to internal pressure sa mga thin-walled vessels, no? Kapag spherical yung shape. Actually, kahit saan ka mag-cut dyan, let's say dito ka magka-cut, okay? Ang formula natin for the allowable tensile stress is equal to PD over 40, where P is the internal pressure, no? So, kasi pag halimbawa kinat natin yan, ganito yung magiging itsura niya, eh. Ganyan. Kasi ito yung ano. Okay? Tapos, di ba merong internal pressure dito around the perimeter or do sa loob. Okay? So, yung kukontra dyan, yung nandito. Okay? Yung nandito sa wall, no? So, yun yung tensile stress. Okay? Tapos, ito yung internal pressure. Okay? So, derivable yan by getting the resultant force here, F, no? Tapos, yung resultant naman itong mga nasa walls ng container. Yung resultant naman ito nasa walls. Okay, so tawagin natin na T. So pag summation ka ng forces, di ba, F is equal to T. Okay? But what is F? Bali, P times yung yung area nitong circle, no? P times yung area ng circle. So P times area ng circle is pi over 4 diameter squared. Okay? Equals, yung T naman is yung tensile stress, times yung area nitong wall. So, area nito. Okay, yung area niyan. Okay, so tensile stress, tas yung area na yon ano lang, circumference times thickness, di ba? So, pi d times yung thickness. Okay? Ngayon, kapag sinimplify, magka-cancel itong pi, magka-cancel yung isang t. Okay, tapos divide yung t doon, kaya lalabas itong formula to. Okay, so ganun lang yun, no? Pero maganda kasi kabisado to kung magbo-board exam para mas mabilis, no? Anyway, dito, given naman sa atin, 138 megapascal yung allowable tensile stress. Tapos, yung internal pressure natin, ito. Okay, so 4 megapascal din yan para same units. So, 4 times yung diameter is 500 over 4 times yung thickness. So, from here, you can solve for the thickness, no? So, the thickness would be 500 over 138. So around 3.62, no? 3.62 millimeters. And sa choices, naka-whole number. So ibig sabihin, round up natin to 4 millimeters. Okay? And the answer is letter A. For number 47, if the vessel is cylindrical and subjected to an internal pressure of 4, ganun ulit, no? Same lang. What is the required thickness of the plate? So dito naman, kapag cylindrical, dalawa yan. No, dalawa yan. Um, Actually, dalawa yung formula, di ba? Yung isa PD over 40, yung isa PD over 2T. So, ganito kasi yun. Kung halimbawa, ang cut natin ay pag ganito, okay? So, magiging ganito yung itsura natin. So, may expose itong ano na to, cross-section na to. Tapos, ganun ulit. Meron ulit ditong internal pressure, no? Okay, tapos, yan yung P, no? Tapos, meron ditong kukontra na stress. Ayan, no? So,
Okay, so tawagin natin na longitudinal stress. Okay? So, again, meron itong resultant, T. Ito naman, meron din itong resultant. Tawagin natin na F. So, summation ng forces, okay, yung F natin is pressure times yung area ulit, pi over 4 diameter squared equals, no? Ito namang T, no, is actually the stress na sigma L times yung ano ulit. Ito ulit, area na to, nung wall. Kasi dyan nag-aak yung mga stresses na yun eh. So, that would be pi diameter times thickness. So, ganun ulit. Lalabas dito is yung longitudinal stress is PD over 40. Okay? Kapag dito ka naman nag-cut, ang magiging itsura naman ng ano natin, section, is ganito. Okay? Tapos meron itong thickness. Okay? So, ganyan siya, no? So, once again, merong internal pressure na nag-aak doon. Okay? Yun yung internal pressure natin, P. Okay? Tapos kukontrahin niya ng mga stress dito sa wall. Okay? Tawagin natin na tangential stress or yung tinatawag na hoop stress. Na dalawa yan, no? Meron sa kanan, meron sa kaliwa. So, kaya dito, meron ka nandito na surface, meron ka pa dito sa kabila. Okay? Kaya yung resultant natin na P, tawagin natin F, dalawang P yung kukontra sa kanya. Isang nasa kanan, isang nasa kaliwa. Kaya ang pinagkaiba niya, pag nag-summation ng forces, yung F is actually equal to 2T. Okay? So, ano yung F? O di ano lang, no? Bali, area nito. So, bali, ito ay diameter. Tapos ito, yung height. So, kunwari yung height niya ay H. Okay? Tapos ang diameter niya ay D. Ulit. Okay? So, we will have F is equal to stress, which is yung P. Tapos yung area natin is yung diameter times H. Okay? Yun yung area nito eh. Okay? And then equals 2T. So yung 2T naman is again tangential stress times yung area. Yung area natin is bali height times thickness. Okay? Yun yung area nitong ano na to, nitong green, no? Times 2 kasi meron pang nasa kabilang side, no? So from here magka-cancel yung H and then may solve natin na tangential stress is PD over 2T. So yun lang yung pinagkaiba nila, no? And apparently dito mas malaki ito, no? Kaya ito yung nag-govern natin sa cylindrical containers. Okay? So, hinahanap lang yung thickness. O dito natin i-equate yung 138. So, we will have T, which is 4 megapascals. Diameter is 500 over 2 times thickness. So, we can solve for the thickness required for this scenario. So, we have 4 times 500 over 2 over 138. So this is approximately 7.25 mm. So round it up to 8 millimeters. Okay? And for number 48, if the vessel is cylindrical and subjected to an internal pressure of 4 kilopascal and the thickness is 10, calculate the maximum shear stress. Okay?
So, ganun ulit. Ito naman ay cylindrical. So, number 48. So, ganito yung mangyayari. So, di ba meron tayong cylindrical container. Okay, subject siya sa internal pressure. So, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng stress, di ba? Kung titignan natin dito sa drawing, yung meron tayong stress in this direction. Ito yon. Tapos meron din tayong stress in this direction. Ito naman yun. Di ba? So, ibig sabihin, dito, kapag kumuha tayo ng isang element, yung element na yun, lakihin lang natin. Yung element na yun is subject to horizontal and vertical stresses. Okay? So, tinatanong sa atin, ano yung maximum shear stress dito? So, sa state na to, wala tayong shear stress, no? So, sa ganitong orientation. So, pero pag inikot natin yan, inorient natin sa ibang direction, merong shear stress na madidevelop, no? So, dito, ang gagawin natin, let's calculate first. So, given naman yung thickness eh. Ang thickness daw dito ay 10 mm, no? Tapos yung internal pressure is 4 megapascals ulit. So, kumpitin muna natin yung longitudinal stress at saka yung tangential stress. So, we have P D over, sobra. PD over 40. So, 50 MPa. Tapos ito naman ay, bali, ano lang ito isa, 100, no? 100 MPa. Okay? Tapos, yung shear stress natin is 0 for this orientation. So, ibig sabihin, kung ito-drawing natin sa Mohr circle yan, okay? Yung 50, 0 yung shear stress. So, nandito yon, no? Okay? Tapos yung isa, 100, 0 rin yung shear stress. So let's say nandito yon. Okay? Tapos, ito yung Mohr circle natin. Okay? So, well, dito, ang maximum shear stress is mag-u-occur. So, di ba nandito yung center niyan? Mag-u-occur sa gitna. Nandito yung maximum shear stress. So, bakit nandyan? Kasi yan yung highest point ng circle eh. Eh, di ba yung, ano natin, yung y-axis natin, yun yung shear stress. So, ito yung maximum shear stress. Which is basically radius lang ng Mohr circle. Di ba? So, ano ba radius niyan? Hindi ba 100 minus 50? So, 50 yung diameter. So, ibig sabihin yung radius natin, tig 25. So, 25 din ito. So, therefore, no, therefore, the maximum shear stress would be equal to 25 megapascals. Okay? At an orientation equal to 90 degrees, no? 90 degrees yan, di ba? So, pero sa totoo, that is just 45 degrees, no? So, dito, ito yung ano kasi, 2 theta. No? So, ibig sabihin, lahat ng angle sa Mohr circle is doble ng actual angle. So, yung actual angle natin is 45 degrees. So, ibig sabihin, kapag nirotate ko to ng 45 degrees, pakita ko lang. Ibig sabihin, no? Kung kapag ganito ang orientation niya, ito yung mga stresses niya. Wala siyang shear stress. Pero pag nirotate down natin ng 45 degrees, yan, 45 degrees, no? So, lilitaw, oops, no, lilitaw na magkakaroon tayo ng maximum shear stress dito.
Okay, na kung saan yung mga stresses naman natin diyan, dito is ilan ba to? So, di ba, 50 plus 25, so this is 75 MPa. So, ibig sabihin, yung stresses natin dito, 75. Yung mga normal stresses. Okay? So, ganyan yung magiging state of stress niya kapag nirotate mo at a 45 degrees. Wherein, dun mo matatagpuan yung maximum shear stress na 25 megapascals. Okay? So, that's it for this video.